Walang duda, isang henyo si Quinten Post. Kaya pala hanga si Stephen Curry sa rookie. Ganito nakahalaga si Post sa rotation ng Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lamang ang link sa comment section. Laging may kasamang panganib ang pagsisimula ng lineup na binubuo ni na Steph Curry, Brandin Podziemski, Jimmy Butler, Moses Moody at Draymond Green. At ang pinakahalatang dahilan ay ang katotohanang si Green na may taas na 6'6" ang itinalagang sentro na kailangang depensahan ang mga sentrong maaaring may 5 hanggang 6 na pulgadang taas na kalamangan laban sa kanya. Ang pagkakaroon ng 7 feet 1 inch wingspan ay malaking tulong sa kakulangang iyon at kadalasan mananaig pa rin ang sukat kumpara sa tapang. Sa aspetong iyon, isang natatanging hamon ang dala ng Orlando Magic sa Golden State Warriors na sa panahon ng Butler era ay hindi pa talaga nakakaharap ng kopo ng may ganoong kataasan at haba sa bawat posisyon. Hindi lang basta switching defense ang maaaring makasira sa diskarte ng Warriors sa half court. Kahit pa makalusot sila sa unang depensa at makarating sa loob, naghihintay ang isang gubat ng mahahabang braso na handang bumagsak upang bumara ng tira o mag-deflect ng kahit anong desperadong pasa palabas ng pintura. Ngunit hindi lang iyon ang problema, iyon ay sa isang dulo pa lang ng court. Ang isang team na nahihirapang makabuo ng maayos na half-court offense ngayong season na may 90.1 points per game in 100 half-court possessions. Pang 20 sa NBA ay biglang nakahinga ng maluwag kapag ang mga depensang kaharap nila ay mas maliit kaysa sa kanila. Nagdala ito ng problema sa matchups para sa Warriors. Kailangang bantayan ni Green ang 6 feet 10 inches na si Wendell Carter Jr. habang si Butler naman ang naatasang humarap kay Paolo Banchero. Kahit pa may matinding depensa si Butler sa mga individual matchups, may 3 pulgada siyang pagkukulang sa taas at halos 20 libra sa timbang kumpara kay Banchero. Ang pagharang at pag-crowd sa ibabang bahagi ng katawan ng mas matangkad na manlalaro ay maaaring solusyon sa maikling panahon. Ngunit kadalasan, ang malaking dehado sa taas at timbang ay mahirap talunin. Bukod pa rito, ang pinakahuling sandata ng isang maliit na team kapag gumamit ito ng zone defense, lalo na ang 1-2-3-1 zone na madalas gamitin ng Warriors kamakailan, ay ang magkaroon ng matangkad na manlalaro na pwedeng sumingit sa likod ng zone at hindi unreachable, lalo na kung kulang ang taas sa likurang linya upang magsilbing harang. Kaya naman, nang mahulog sa 14 na puntos na deficit sa halftime, nagdesisyon si Steve Kerr na maglaro ng mas malaki. Sa halip na si Moody, ipinasok niya ang 7-foot Quinten Post upang maging sentro at bantayan si Carter na nagbigay daan kay Green na lumipat sa pagbantay kay Banchero. Kahit na mas mababa rin si Green kaysa kay Banchero, ang kanyang 7 feet 1 inch wingspan at mas malapad na katawan ay higit na nakatulong upang mabawasan ang diferensya sa taas. Sa halip na si Green ang maging huling linya ng depensa, si Post na ang naging anchor sa rim protection. Dati, nagagawa ng Magic ang gusto nila sa loob dahil walang kayang umangat upang pigilan sila. Ngunit sa presensya ni Post, agad silang nabigyan ng hamon. Habang nagkakaroon ng pag-unlad si Post bilang pick and roll defender, mas lumalakas ang kanyang depensa kapag mas stationary ang kalaban tulad ng post-ups. Ang nakakatuwang pagkakataon ng isang manlalarong may pangalang Post na mas epektibo bilang isang post-up defender ay hindi nakawala sa karamihan, ngunit siguradong hindi ito nakakatuwa para kay Banchero sa posisyong ito. Ang irony ng pangalang Post ay mas kapansin-pansin sa kabilang dulo ng court. Hindi kilala si Post bilang isang epektibong sentro na may istilong back to the basket. Ngunit bigyan siya ng malaking kalamangan sa anyo ng mas maliit na bantay at siguradong gagamitin niya ang kanyang lakas upang masira ang depensa at makapasok sa ilalim ng ring. Ngunit sa kanyang 40.8% shooting from the 3-point line, sa halos 4 na shooting kada laro, nagbibigay si Post ng dinamikong aspeto na hindi pa nagkaroon ng Warriors mula sa posisyon ng sentro. Kapag nagpapatakbo ang Warriors ng isang play para kay Curry mula sa horns formation, kung saan may 2 manlalaro sa magkabilang siko ng free throw line at 2 manlalaro sa magkabilang kanto habang may ball handler sa itaas ng key. Tingnan kung saan inilalagay si Post sa setup. Sa horns, ang malalaking manlalaro ay karaniwang nasa isa sa mga siko. Ngunit pinili ni Kerr na gamitin si Post bilang floor spacer habang nililinis ni Podziemski ang kanang bahagi para kay Curry na gumagawa ng pass kay Butler at dumadaan sa flare screen ni Green. Dahil sa matagumpay na tres ni Curry, inuulit ni Kerr ang parehong play sa susunod na pagkakataon,
Ngunit handa na ang Magic upang pigilan si Curry sa paglabas mula sa flare screen. Dahil dito, nag-trigger ang susunod na galaw ng play. Si Curry ay tatakbo sa baseline, lilipat sa kabilang panig at dadaan sa exit screen ni Post. Dahil si Podziemski ay tumakbo rin patungo sa panig kung saan lalabas si Curry mula sa exit screen, nagkaroon ng bara sa espasyo para sa anumang pasa patungo kay Curry na siyang nagtanggal sa plan B ng play. Dahil dito, napilitan si Post na mag-improvise. Napansin niyang ang kanyang bantay, Carter, ay nakapwesto ng diretso sa ilalim ng rim at tila walang intensyong bantayan siya. Kaya naman napagtanto ni Post na walang nakaharang sa kanya. Tama at nauunawaan naman na si Curry ang makakakuha ng karamihan sa atensyon at papuri. Ang isang 56-point performance in 93.5% true shooting ay talagang headline worthy. Ngunit ang pagsali ni Post sa pangunahing 5-man lineup ay maaaring ang pinakamalaking faktor sa pagbawi ng Warriors mula sa 17 puntos na deficit. Ang mga kontribusyon ni Post ay hindi lang limitado sa malalaking plays tulad ng nabanggit sa itaas, kundi pati na rin sa maliliit na detalye na nakatulong sa malaking laro ni Curry. Isa siyang sapat na screen setter upang payagan si Kerr na gamitin ang isang klasikong Curry pick and roll play na tinatawag na weak roll. Alam ng Warriors na ipapadala ng Magic ang dalawang bantay kay Curry sa isang normal na high pick and roll, kaya ang weak roll ay may mga preemptive na galaw upang maiwasan ang agresibong depensa. Matapos ang pasa ni Curry sa wing, sumunod ang isang shallow cut sa court at muling natanggap ni Curry ang bola na nag-set up sa pangunahing galaw ng play. Ang pag-set ni Podziemski ng screen para kay Post sa ilalim ng rim upang patakbuhin si Post papunta kay Curry upang mag-set ng ball screen, tinatawag na ram screen o isang screen para sa isang manlalaro na magsaset ng ball screen habang ang kanang bahagi ng court ay nilinis. Dahil nahuli sa screen ni Podziemski, ang bantay ni Post, Goga Bitadze, ay naiwan sa likod. Kaya nang marating ni Post si Curry at mag-set ng screen, hindi na nakaposisyon si Bitadze upang harangin si Curry sa paglabas mula sa screen. Ang scoring at offensive impact ni Post ay isang malaking tulong sa Warriors na nagdagdag ng 18 puntos, 7 of 9 shooting, 2 of 4 from long range upang punan ang produksyon ni Curry. Higit pa rito, na-outscored ng Warriors ang Magic ng 22 puntos sa loob ng kanyang 24 na minutong paglalaro. Bukod sa pagiging mas mahusay kaysa sa inaasahan bilang isang defender, si Post ay naging isang found money para sa Warriors. Lahat ng ito habang nananatiling isang cost-effective na option, isinasaalang-alang na siya ay napili bilang ika-52nd in NBA draft with $2.4 million contract na bahagyang garantisado. Hindi pa ganoon katagal nang marinig ang panawagang kumuha ang Warriors ng isang sentrong may kakayahang mag-stretch ng floor. Ang kanilang pag-aalinlangan na ipalit ang isang tulad ni Nikola Vucevic ay maaaring nagbunga ng maganda dahil marahil ay alam nilang mayroon na silang isang manlalaro na halos kapareho ng ganitong profile na naghihintay lang ng pagkakataon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa epekto ni Quinten Post?